sa 10 oras ng gabi ni VP Sara kay detainee Ramil Madriaga sa BJMP jail sa Camp Bagong Diwa, Bikutan. Si Madriaga ay nakakulong habang di pa natatapos ang kasong kidnapping na isinampa sa kanya. Ngayon ay alam na natin ang dahilan ng pagdalaw sa kanya sa 10 oras ng gabi. Nakikiusap si VP Sara na huwag nang kumibo si Madriaga tungkol sa pakikipagsabuatan ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Pero paano yon? Dahil kay Harry Roque, spokesman ni Pangulong Digong noon, ay nakasuhan si Madriaga ng kidnapping. Sabi ng aking Pretty Okay. Bird, tinulungan ni Roque ang mga big time Pogo operators na magsampa ng kasong kidnapping kay Madriaga. Okay. Inuupahan ng Pogo operators ang isang malawak na lupain sa Bataan upang gawing Pogo City. Ubal ba ang mga Okay. farmers? Okay. So tingnan niyo. Okay, anyway, tingnan niyo yung itsura na yan. Tingnan niyo yan. Kailan yang kinuha? Inauguration Kailan to ni kinuha? Inday. This was during the inauguration of Inday Sara. I believe that was In Davao June City. 15. That was June 20 or VP. ilista ninyo ang timeline. Lahat ng may ballpen at papel, kumuha na kayo ngayon dahil kailangan ilista nyo mga information na to dahil matindi tayong makikipagbardagulan sa mga hinayupak na ito. I-click nyo ang share. Yung mga kakarating pa lang, i-click nyo na ang share, no? June Kumuha na kayo ng 19, popcorn. inauguration. Oo. June 19. Okay. Isulat nyo to class, ha? Isulat niyo ang mga dates and purposes. Okay. Oo. June 14. Okay. Bakit ang ano natin, ang title natin ngayon is The Tale of Two Ramil Madriaga. Tanungin mo ako, Joey. Sas, bakit? Go. 1, 2, 3, go. Bakit Tale of Two Ramil Madriaga? Di ba? Ang galing ko. Di ba? Okay. Siyempre nakakaloka, di ba? So, kasi nga, ano yung sabi ni Montulfo? Itong lalaking ito ay siya yung Ramil Madriaga ng Madriaga Kidnap Group. Nakakulong daw ito. Okay. June 14, ipalabas mo nga yung, pwede mo kaya ipalabas yung news about dun sa kidnapping? Yes. Sige, papalabas natin. Hanapin mo sa page. Ako na lang. Sa phone. Oo. Dito sa phone na lang kasi pagka pinalabas natin dito mabagal yung ano eh. Corny. Nakapost mo yun. Wag na. Okay, basta ito ang timeline. Sinasabi nila itong katabi ni VP is Ramil Madriaga na kidnapper. Yan ang sinasabi nila. Yan daw yon. Nakukulong ngayon sa Bilibid. Bilibid yung BJMP, no? Tama ba? Okay, Bilibid. Okay. Ang storya nung kidnapper na yon, ayon sa balita, noon, 2022, nung matino pa ang media ang nagbabalita noon, yung Madriaga ay boss nila yung kinidnap nila. Filipino-Chinese na taga-Tondo. Okay, taga-Tondo. Filipino-Chinese para magpinsan na kinidnap at humingi ng 100 million na ransom. Ngayon, nasa kote sila. They were in hot pursuit sa may kainta, nagkabarilan, eksena, nakatakas yung Madriaga, yung Ramil. That was June 14. Ngayon, ang gustong palabasin ng mga hinayupak na ito, pagkatapos makipagbarilan, ng June 14, sa kainta, pupunta ako ng inauguration ni Inday Sara na kung saan sandamakmak ang pulis dahil nandun si Bongbong Marcos, nandun si napapasok na presidente, nandun si VP Sara, nandun lahat ng senador. Halos lahat ng senador. Nandun si PRD. So yung security mo noon, sandamakmak ang security mo sa Davao City. So meron kang number 1 most wanted na kidnapper ay pumunta sa inauguration. Okay. Ito yung sinasabi nilang picture. Bakit the tale of two Ramil Madriagas? Dahil ang ginawa ng mga hinayupak na ito, naghanap sila ng Ramil Madriaga. At na-tsempuan nila na merong kakilala si VP Sara na Ramil Madriaga. Yan yung Ramil Madriaga na yun. Pero hindi yan yung kidnapper. Okay. Magbibigay tayo ng evidence ba? Evidence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganyan tayo, di ba? Ganyan. Yes. Kayo, hindi nyo ko kakayanin kayong mga diehard Duterte supporters. May Mossad ako. Mga bakla, papunta pa lang kayo nagpatumbling-tumbling na ako, nagpasirkul-sirkulo na ako. Okay. So ito, Ramon Tulfo, hinayupak na makinig kang matanda ka. Sana ma-meet mo uli si Claudine at si Raymart pagkatapos nito. Very, very soon. Very, very soon. Okay, Saan nila kinuha to?
Okay. Saan nila kinuha itong picture na 'to? Kinuha nila 'tong picture na 'to sa isang Ramil Madriaga na Hmm. kakilala ni VP. Kasi Mhm. supporter ito, okay? Oo. Supporter ito. Okay, so i-she-share ko na pwede ako dito mag-share, 'di ba? Oo, pwede. Pwede ako mag-share. Tapos ihanda mo na yung affidavit, girl. Yes, Kasi okay. iisa-isahin natin yan. Paano ako okay, yan ang si Ramil Madriaga. Oo. Okay. So, ayan siya. So, June 19, ayan siya, si June Madriaga. So, yan, June 22. O, pumunta pa siya ng June 22 ng Presidential Security Group. Mga bakla kayo ng taon, nagtatago, sinasabi ninyo, kidnapper to, bakit siya nasa PSG building ng June 22, 2022 habang pinupurso siya ng Ay, otoridad naka-hot for pursuit. kidnapping. Oo. Ano Ramon Tulfo, magsalita ka. Asan ang bayag mo? Magsalita Oo. ka. Ipaliwanag mo nga yan. Paano mo sasabihin, kidnapper ito, yung sinasabi niyo kidnapper sa BSP, bakla June 22. Nakikita niyo ba yung date? June 22. Pumunta pa ng Presidential Security Group. Ayan, June 27, 2022, nasa Camiguin. Correct. Nasa Camiguin. Camiguin ba yan? Camiguin ba itong may hindi pa kasi ako nakapunta ng Camiguin eh. Camiguin. Nasa Camiguin ng June 27, 2022, mga bakla kayo na taon. This is supposed to be the period na nagtatago. Pakalat-kalat si kuya. Nasa Camiguin. Nasa I Love Camiguin. Oo. Nandyan. Ayan. Kaya totoo yung Isip Pilipinas. Mamaya pupunta tayo dyan sa Isip Pilipinas. Ha? So, ayan siya. With friends. Nasa Camiguin. Bumibili ng mga souvenirs. Pinaghahabol na kidnapper ay nasa loob ng PSG compound ng June 30, 2022. Ramon Tulfo, putang ina mo. Pwede ba yung sabihin? Baka naman makatayo. Hindi, pwede. Ito yung pinakita ni Mon, di ba? Dito rin nila kinuha yan. Dito rin Oo. nila kinuha yan sa page siya, June 30, 2022. Can you imagine? Kidnapper ka na, nagtatago ka sa batas, ay nagbibigay ka ng award ng June 30, 2022 sa Quezon City. Ito rin, nakakuha nga sila, pinagtahitahin nila yung mga storya, Joey. Lahat Yes, ng yes. pinagtahitahin nila. Okay. Ito, sa bar ito, hindi ko, si Ronald Monsayo. Okay. Tapos, ito pa, can you imagine? He's all over the place. He was in the office of the president ng July 1, 2022. Mga bakla kayo ng taon. July 1, 2022. Yung sinasabi niyong kidnapper, pinaghahanap ng mga pulis na nagtatago during this time ay nasa loob ng office of the president ng July 1, 2022. Presidente nito si Bongbong. Presidente na si BBM. Oo. Ano yung mga pinagagawa ninyo katarantaduhan? Akala niyo ba hindi ko ito mahuhuli? Ha? Can you imagine? Nandyan siya, nasa labas ng National Museum, July 12, 2022, during the Independence Day. And Okay. I think this is, nag-attend rin siya ng inauguration ni BBM eh. Christian University, August 2022. August 2022, Philippine Christian University. Ay, si Kuya gumraduate. Gumraduate siya ng? Sandali lang. Pupunta tayo dyan. August 2022. Ito yung sinasabi nila nagtatago sa batas, tumatakas, ganyan dahil nga nangidnap. Sabi nila, kasama na kidnap. Paano ka ngayon? Paano nyo kayong mga tarantado, bobo, hinayupak, hindut kayo? Paano nyo ipapaliwanag ito? Na nagtatago sa batas, umate ng graduation niya. And by the way ha, before you graduate, ano kaya tong graduation na to? Is it postgraduate or ano? Maghintay ka, girl. Maghintay ka. Darating tayo dyan. Okay? So, gumraduate si kuya. Ngayon, tandaan niyo yung lalaking nasa gitnang yan. Okay? Dahil ito nakasublay? Yang nakasublay. Okay. Dahil sikat pulis. Okay? Okay. Ayan siya. Ayan. Oo. Okay. Ayan siya, Parang guest of honor atay siya. For example. Diba? Ayan siya, diba? Graduation niya. Ito ang kanyang tinapos noong August 2022. Masters in Management, Major in National Security Administration. August 2022. Pakita mo nga yung affidavit na pinapakita nila. So ngayon, hindi nila nilagay dyan. Alam mo yung nagbagdagbawas sila kasi pag nilagay nila yan, malalaman kung kanino nila kinuha. Kung sino yung sinasabi ng Ramil Madriaga. I graduated in 1995 and took the bar examination year but did that mass. Tapos wala nang education. Napaka-recent nung graduation mo. Correct. At nung August 2018 to 2021, nagtatrabaho ka. Bakla nag-aaral ka eh. Bakit hindi mo nilagay niya nag-aaral ka?
Oh, nandun din siya sa Lamay. Nandun si Abalo sa Lamay. Nandun din sa Lamay yung si Ramil Madriaga. At nandun yung Okay. DILG. Can you imagine? Ikaw ang most wanted, kasama mo, nandun si Chief PNP Azurin sa Lamay, kasama ka. DILG. At DILG, Yung boss ng mga polis. yung boss ng mga pulis, DILG saka yung Chief PNP. kasama. Oh, what exactly are you thinking? Mga bakla kayo ng taon. Nakikita niyo na yung ginawa nila? It was such a lucky coincidence na may Ramil Madriaga nakakilala si VP Sara. Ngayon, okay. So, sinabi nila, nagtatago, ganyan. Bakla, pag pinuntahan mo ang kanyang Facebook, bakla naglilibot siya ng Pilipinas. Correct. Lumalabas ng mall, kumakanta sa bar. So, paano ka naging most wanted? Tinutugis ka ng batas for a year hanggang matimbog ka ng July 2023. Pakalat-kalat ka, tapos yung Facebook mo naka-public, nakalabas kung nasaan ka. This is not the actuation. I'm pretty sure si Ramon Tulfo may explanation dyan, no, kung paano niya to napagtagpi-tagpi. Na nakakahiya ka, Ramon Tulfo. Alam mo dapat sa'yo, Ramon Tulfo, anong gawin mo? Ha? Pumunta ka uli ng airport. Anyway. Meet mo ulit si Claudine at Raymart. Paki-share ulit. Reunion. Paki-share ulit kung sino itong pulis na to na nategi. Okay. Yes, I want to know that. Okay. Nategi kasi itong pulis na to, na-ambush siya noong August 30, 2022. Okay. Can you imagine? Tinutugis ka ng mga pulis. Pero, ito yung gusto nila palabasin, ito yung Ramil Madriaga na kidnapper. Pagkapangalan lang sila. Bakla ko ba dapat? Ano? Ako ba dapat mag-share? Ikaw. I-screen mo yan. Okay. Ulit, ayan. Okay. So ngayon, eto na. Ito siya. Chief siya ng Chief of Police of Ampatuan, Maguindanao. He was killed in an ambush August 30, 2022 while on security patrol. He was the heart and soul of our MMNSA class of 2022. So ano yung MMNSA class? Yun nga yung Master's Management in Security Management National Security Administration 2022. Sabi pa niya, he was of the kindest and brightest police officer in the force. Salute, Doc Ray. All your words to me last Saturday. So nagchikahan pa sila last Saturday. Before August 30. Ramon Tulfo, ipaliwanag mo nga to. Pero ito yung kidnapper na nagtatago sa batas. Na natimbog lang nung July 2023. Ano ka na ngayon, Ramon Tulfo? Magpaliwanag ka. Ayun na nga ang eksena nila sa buhay. Okay? Na yung Madriaga na nakakulong, yung malamang yung pinagsulat ninyo ng affidavit, at syempre, hindi na makakulong yan ng perjury dahil nakakulong na eh. Correct. Di ba? Or baka gumagawa nga kayo ng eksena sa buhay. Kasi nga, yung isip-isip na yan, ang hindi nila sinabi dyan, okay? Ang hindi nila sinabi dyan ay yung asawa niya, ang president. So, hindi nila nilagay dyan, hindi na nila nilagay lahat kasi nga malalaman, bakla. Correct. Na-invento nga lang lahat. So, so sinabi niya, finound niya ang isip ng 2020. Tingnan mo yung job niya. Balik ka dun sa job. Ito, government service niya. Bakla, kung ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, paano ka magiging convenor? Hindi ka po pwedeng maging convenor. Oo. Nasa NSC ka pa no? Ang claim mo dito sa PSG ka eh. Hindi po pwede yun. Bakla, you have to leave your job. If that's what you want. Because this is a partisan activity already, which is bawal. Yes, exactly. Hindi nga po pwede yan, no? Hindi ka po pwedeng eksena ng buhay. So, the thing is, the guy is all over the place. He was, he is not the kidnapper. Nagkataon lang na pareho sila ng apelyido at pangalan. Of all, alam mo yon, na parang nakakuha sila ng jackpot.
Correct. Kasi, hindi nyo ba napansin, nung nahuli yung Ramil Madriaga, bakit hindi ninyo pinalabas? Bakit hindi nyo siya pinalabas na aid pala ni Inday Sara? July 2023 nyo nahuli ah. Oo. Tapos after 2 years, nyo sasabihin aid, nahuli nyo ng 2023. Hindi ba Oo. dapat explosive yun ng 2023 na aid ni Inday Sara Ni Inday nahuli? Sara. Oo, correct. Tapos after 2 years, bigla kayo nakaisip na ay gawin natin tong aid ni Inday Sara kasi may kapangalan. Makakakuha tayo ng picture katabi. Oo. And ano ha? Tanggalin mo na yan, girl. Tanggalin mo na yan. So, Itong sa lahat na, kaya nga itong ano na to, is malaking, ito na naman ay isang katarantunan. Pero alam mo, I adore you guys ha, kasi grabe kayo mag-research, nakahanap kayo ng kapangalan Oo. na kakilala ni Inday. Madaling tahi-tahiin. Well, kung ang yung ang question dito sa kasi gumawa ng affidavit yung I think the one who is not the kidnapper. The one who is not the kidnapper. Gumawa siya ng affidavit niya. And I agree no since na-mention mo na kanina kasi manage yung risk sa part niya. Kasi hindi mo siya kidnapper eh. Pagkatas i-impute mo na siya yung kidnapper. So yung identity ng kidnapper ang palalabasin sa kanya. So therefore, lahat ng gagawin niya, the one who's going to be responsible for it would be the kidnapper. Ayun Diba? na nga, hindi, paano mo nga malalaman kung itong taong ito, yung gumawa ng affidavit? Affidavit lang ang may hawak ka, mali-mali nga yun nandun. Ang ano nun, di ba ang address nga doon, BJMP? So, ibig sabihin, ini-impute nga dun sa ini-impute dun sa kidnapper eh. yun na nga ang storya nga nila, di ba? Yung kidnapper, ang naging Philippine, ito, yung Philippine, tapos yung, hindi nga eh, magkaiba nga sila eh. Nagigets ninyo yung ginagawa nila. Nagtahi sila ng kwento. Ano to, kung mga batang 90s, naalala niyo yung pelikulang Face Off. Yung nagpalit ng mukha. Hindi ko na stage. Nagigets ninyo? So, ayan ang nangyari dito. So, ngayon, yun ang gusto nilang palabasin. Kasi nga, wala na silang makuha kay Inday Sara. Girl, pigang-piga na. Pigang-piga na sila. Yung wala na silang maibato. Kaya gumawa na lang sila ng kwento. And this is Trillanes tactic. Nung panahon ni Duterte, wala na silang magawa. Ginawa na lang nila. Nag-invento sila ng back accounts. Yung tara-tara. Na kunwari, di ba, flop. Tapos walang umamin. Pero sino nagpakalat? Di ba sila nagpakalat? Eto rin, sila rin nagpakalat. Hindi rin yan sila aamin. Okay? Hindi rin sila aamin. Makakapal ang mga mukha niyan eh. Kaya lalong matatalo yung mga yan. Dahil nakakasuka kayo.